Good morning! Ngayon gagawa ulit tayo ng tortang gulay na upo na may carrots. So ito na yung ginayat natin na upo. Nilagyan ko lang din yan ng 2 pirasong carrots. Saka syempre, meron tayong ilalagay dyan na sibuyas. Isang sibuyas po yan. Tapos naglagay na rin ako ng 2 hotdog. 2 yung jumbo na tender juicy hotdog. Yung nilagay natin dyan. Tapos haluin lang natin yan. Maglalagay tayo ng cornstarch. Nilagyan ko rin yan ng asin, 1 teaspoon. Tapos naglagay tayo ng ground black pepper. Maglagay na rin tayo ng breadcrumbs. Lagay po ako dyan ng breadcrumbs. Tapos itong breading mix. Yan talaga yung nagpapasarap sa mga ginagawa kong mga tortang gulay. Yung breading mix kasi lasang fried chicken pero gulay talaga. Yan, syempre maglagay din tayo ng cornstarch kasi kulang naman, hindi mabubuo, maghihiwa-hiwalay kung wala itong cornstarch. Pwede rin kayo maglagay ng itlog pero di na ako naglagay ng itlog. Then haluin ko lang yan mabuti. Naglagay pa rin ako ng tubig kasi hindi naman siya hindi naman ma-mix pag wala yung tubig kasi wala tayong egg na nilagay. Pero ayos lang yung 1 cup ng tubig. Di ko na po yan dinagdagan. 1 cup lang po. Tapos haluin natin ulit para kapag natunaw na ng husto yung nilagay nating breadcrumbs, yung cornstarch, yun, ready na yan para iprito. Napakadali lang talaga nito. Ang natagalan lang talaga ko sa paghimay. So nagdagdag pa po ako ng additional all-purpose flour. 1/2 cup. Kasi feeling ko hindi siya nagdidikit-dikit. Pero mas madali pong magdikit-dikit pag may itlog. Lagyan nyo na lang. Wala po kasing itlog ngayon kaya di ako nakapaglagay ng itlog. Malayo kung maghahanap pa tayo ng itlog sa tindahan. Okay, ayos na lang din naman yan. Pagka nahalo natin ng gusto ay magdidikit-dikit na lang sila. Ayan, pagka ganito na yung itsura ay pwede na po itong iprito. Ayan, nagpainit na ako dito ng mantika sa kawali. Then mag-start na tayong magprito. O, diba, hindi na siya nagkahiwa-hiwalay kahit wala siyang egg. Pero pwede na rin lagyan ng egg kung may egg na available. I-fried lang natin to hanggat mag-golden brown. Then sa magkabilang side, so medyo matagal siyang mag-golden brown. Itinatry nating baliktarin pero ayaw pa niya. Ayan, ngayon okay na. Kasi dahil nag-golden brown na siya. Kanina medyo kulang pa sa luto kaya nahirapan akong baliktarin. So ngayon mabilis na lang siyang baliktarin. Itong isa, yung pinakahuli nating nilagay ay hindi pa siya pwedeng baliktarin. Diba? Para tayong nagluto ng maruya na na kamote. Minsan ginagawa ko yan. Kalingking sa amin sa Bicol. So ayan, ganun lang kadali. Ready na to. Pwede na nating tanggalin. So nasa sa inyo na po kung anong gusto nyong maging sausawan nito. Pwedeng suka na may bawang. Pwede rin namang mangtumas. Kagaya ng sausawan na ginamit ko. O diba? Meron na kaagad tayong merienda. Pwede na rin pang ulam sa kanin. Pwede na rin tong pang merienda. Tapos, gano'n na rin gagawin natin sa mga sunod. So, ito na ngayon yung finished product. Meron tayong sausawang Mang Tomas.